Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Patuloy ang pagpatak ng ulan sa bubong ng bahay. Naku po, ingat-ingat mga kaibigan any time of the day. Nalalabas kayo ng mga tahanan. Don't forget to bring your umbrellas, jackets, raincoats, and everything. Lalo na sa ating mga chikitings. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, Agosto 11, 2016. At siyempre pa makakaagapay natin ang ating People's Television Channel 4 at IBC 13. At dito sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas, naluningning ng Antipolo City sa kabila ng mga pagpatak ng ulan, ang the lady with a dimple in every smile, ang aking pongko, yes, anchor lady, Miss Zarina La Porcelana Lozuegro. Miss Zarina, good morning. Good morning, Kap Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Live kaming napapanood ngayon dito sa PTV4 at IBC 13 para samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa bansa. Live streaming naman po kami sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. Medyo maganda dating ng boses natin, Zarina. Ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Thursday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, ang paghimay sa ilang mga maiinit na isyung nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga, and of course, ang pagtalakay natin sa ating talakayan, sa ating hapag ng talastasan on a Thursday. At para po sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 on your dial sa Metro Manila, kami po'y mapapakinggan nyo rin sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan Luzon, Visayas at Mindanao. At sa pamagitan ng audio streaming, worldwide. At para naman po sa ating mga texters, please, pakiusap again and again and again. Don't forget your name and your addresses, please, in fairness. Baka po hindi mabasa nila Porcelana ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, Good morning. Good morning, yes, lady. Ako'y patunay na kailangan mag-ingat ngayong gantong panahon. Totoo yan, totoo yan. Oo. Dahil ako'y naging biktima nito paiba-ibang panahon. Right, Mula right. sa mainit, lalamig, so mag-ingat po kayo. Okay. At saka anytime lang lalabas kayo ng mga tahanan, no, wag na niyong kalimutan yan. Baka kita nyo, medyo maganda, maaliwalas, maya-maya, nagungulimlim na, sabay bagsak na kagad ang ulan. Yes, caught in the yun act kayo, caught in the act. Minsan nahihirapan yung katawan natin mag-adjust talaga doon sa changing na weather. Right. Lalo na sobrang mainit, tapos biglang lalamig, may kasama pang ambon na mas malakas magpakasakit. Pero maganda ang tema ng boses mo ngayon. Oo, ang hinhin, ano? Parang masyado kang parang mas ladylike. lalo akong Parang bumayat. kang ladylike. Ano? Ang laki na ibinait mo ngayong araw na ito. Oo, mas Sana lalong ganyan ka bumayat. na lang pirme. Okay, samantala. Oy, good news tayo. Yes, Kap Francis. Good Excited news. na ako. Excited Makakasama na. tayo. At yung mga Kasama tayo. yung mga alcaldes natin at mga gobernadores Okay. na hindi tainted. Hindi tainted ng droga at walang kinalaman at sila rin
ang nangunguna sa kampanya laban sa droga, papangalanan daw ng Pangulong Rodrigo Duterte. Wow, akala ko kasama tayo. Mga alkalde lang pala, no? Tsaka governor. Di ko mandidato ko sa Antipolo. Uy, wow, grabe ka. Well, anyway. Maganda yun. Maganda naman yan. Kasi sabi nga nung mga kritiko, yung mga ilan dyan na patuloy na sumusubaybay sa kampanya ng Pangulong Duterte, bakit daw yung puro na lang may blemish, yung puro meron na lang mga ikangay dungay sa kanilang panunungkulan ang napapangalanan? Siguro a little tap on the shoulder of those who are doing good. Ayan. Ito yung malaking tulong dun sa mga Inspirasyon. lumalaban. Oo, inspirasyon, modelo talaga. Right. At sa pamagitan po nito, dadami talaga yung lalaban dito sa droga. At saka nakikita naman natin na sa isang kaing na mayroong mga bulok, mas higit na marami pa rin ang mabuti. Yes. Higit na marami pa rin ang gumaganap ng kanilang tungkulin nang walang halong pag-iimbot at pagiging makasarili. Lalo na yung mga tahimik lang, yung mga hindi mo naramdaman, pala sila pala yung kumikilos talaga. Ayan, May kilala ka bang ganon? Meron din naman, marami naman yan Marami pa rin yan. Kasi alam mo, kinakailangan naman talagang makita na kumikilo sila. Kasi kung hindi sila magpaparamdam na sila'y kumikilos, baka isipin ng tao na wala silang ginagawa. Hindi ba? Iba kasi photo op lang. Alam Pupunta lang kunwari dito sa operation. Magpapatawag ng conference, magpapatawag ng media. Paki-cover naman po ito. Coverin mo nga ito, mag-aano kami. Pero yung iba kumikilos talaga kahit walang gano'n. Oo, yun ang talagang totoong naglilingkod. But anyway, nako, ang ganda ng ating words of wisdom for today, Zarina. Pakibasa mo nga ng dahan-dahan. Yes. Ang ating po words of wisdom ngayong Thursday morning ay, meekness is the mark of a man who has been mastered by God. Sa Tagalog po, ang kababaang loob ay marka ng isang tao na malapit sa Panginoon. Eksakto! Yes, mula po kay Sir Jeffrey Wilson. Eksakto en punto. Totoo yan. Kapag ang isang tao ay nakikitaan mo ng kababaang loob, parang nakikita mo na ang larawan ng Diyos sa kanya, pagkatao. No? Dahil talagang gusto ng Diyos yung mapagpakumbaba lamang. No? Kahit na taglay mo na ang katangian ng pagiging isang maganda, matalino, mayaman, pero kung makikita pa rin sa iyo yung kababaang loob, talagang nakikita sa iyo ang larawan ng Panginoon. Oy, parang nasamid pa siya. Hindi ito patungkol sa iyo sa mga ano ito talaga. Ito hindi akin to. Hindi. Pwede na rin sa iyo dahil nakikita ko ang kabaitan mo Oo. Lalo na pag may karamdaman kang ganyan. Mas lalong bumaba yung loob ko. Bumababa. Bukas yan, matapang ka na naman. Hindi naman. Alam mo, ito mataas. Sumigaw ka agad. Yun lang kahit malat na malat na, nasigaw pa. Hindi naman, dami kong kilalang ganito. Yung mapagkumbaba talaga sa kapwa. Sobrang kinikilala nila yung bawat kinakausap nila. And I think they are guided talaga ng Panginoon. Hindi, talagang ngayon meron naman tao talagang nabubuhay nang naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Sabi nga nila, mabuhay ka nang naaayon sa kagustuhan ng Diyos. So, yung pagiging mapagpakumbaba, talagang yan ang unang-unang iniuutos sa atin. Be humble. Okay. Uy, natatanaw ko na yung ating mga guest for today. Mula sa QCPD. Yung magigiting natin. Ako mamaya, marami itong mainit itong talakayan natin mamaya, Zarina. Okay, tuloy-tuloy na tayo at sa puntong ito, paraanin na muna natin ang ating unang sigwada ng Provincial Roundup. Tuloy-tuloy tayo, Radyo ng Bayan. Butuan, narito po si Malu Apego. Magandang umaga, Malu, konektado ka. Maraming salamat kasama Charina. Inaantabayanan na ngayon dito sa lungsod ng Butuan ang pagdalaw ni Chief PNP Ronald De La Rosa ngayong Lunes. Si De La Rosa ay magiging panauhing pandangal sa ika-115th Police Service Anniversary ng Police Regional Office 13. Samantala, umabot na sa 1,875 na pulis karga ang sumailalim sa random drug test hanggang sa August 8 nitong taon, bagamat hindi pa naibubunyag ang pangalan ng mga nagpositibo at hinihintay pa ang confirmation ng kanilang drug test.
Umaabot naman sa 5 na ang napatay at 214 katao naman ang naaresto sa pinaigting na kampanya laban sa droga sa Caraga Region. Sa kabuuan, halos mag-37 milyong pisong halaga ng illegal drugs ang nakumpiska sa implementasyon ng Project Double Barrel sa rehiyon. Para sa Radyo Vision, mula sa DXBN Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. Puntahan natin ang Radyo ng Bayan Cebu with Annabel Lagrosas. Annabel, maayong buntag. Maayong buntag. Pinatunayan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang banta na tatanggalan ng kapangyarihan na makapili at makapagdisiplina sa kapulisan ang sinumang mga alkalde o gobernador na hindi susuporta sa kanyang kampanya laban sa iligal na druga. Nasampulan nito si Cebu City Mayor Tomas Osmeña matapos niyang bawiin ang kanyang financial at logistical support sa Cebu City Police Office o CCPO. Si National Police Commission Central Visayas Director Attorney Homer Cabaral ang mismong nag-abot sa inaprobahang resolusyon ng Napolcom N-Bank na nilagdaan ni Interior Secretary Ismael Sueño kay Acting Cebu City Mayor Edgardo Labella na nagsasaad na tinanggalan na ng kapangyarihan si Osmeña bilang deputized representative ng Napolcom. Ibig sabihin nito na wala na siyang operational supervision control sa mga pulis. Nagugat ang pagbawi ni Osmeña sa kanyang suporta sa kapulisan matapos pinalitan ng Camp Crame ang dating CCPO chief na si Senior Superintendent Benjamin Santos at ang dating PRO7 Director, Chief Superintendent Patrocinio Comendador Jr. kahit naman sa kanyang kahilingan na mananatili muna sa kanilang tungkulin ang dalawang nabanggit na police officials sa loob ng 30 araw para hindi umano maputol ang momentum ng kanilang natamo na pakipaglaban sa iligal na druga. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosas, DYMR Cebu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Annabel Lagrosas. Narito naman po ang Buntok Radyo ng Bayan kasama si Apollo Padaen. Naimbag Abigat. Apollo, good morning. Naimbag na bigat, Ma'am Sarina, Sir Francis. Paigtingin ng Department of Education, Mountain Province Division at Technical Education and Skills Development Authority, Mountain Province, ang kanilang samahan para sa pagpapatupad ng dekalidad na edukasyon sa lalawigan sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na kanilang pinirmahan. Sa naturang kasunduan tungkulin ng TESDA na magsagawa ng skills assessment at capability assessment sa mga mag-aaral sa senior high school at magbigay ng National Certificate of Competency. Tutulong din ang TESDA sa pagturo at paggabay sa mga guro sa senior high school sa larangan ng carpentry, automotive servicing, dressmaking, computer system servicing, bread and pastry production, electrical installation, maintenance at iba pa. Pagkatuwang ang DepEd at TESDA sa pagpapatupad ng career guidance at iba pang serbisyo para sa kapakanan ng mga mag-aaral sa sekundarya, paggawa ng training design at project proposal para sa mga training. Samantala, ang Bontoc PNP sa pamamagitan ng pamumuno ni Police Senior Inspector Richard Sullivan ay may darakip naman silang pinaghinalang drug courier na si Kipit kahapon na may dala siyang marijuana hashish na humigit kumulang na 500 grams. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaan ng DWR Radyo ng Bayan, Bontoc, Mountain Province, Media ng Bayan. Maraming salamat, Apollo Padaen. 13 minutos, 53 segundos makalipas ang alas 6. Good morning. Pakisabi kay Mr. President at General Bato na mag-ingat dahil marami ng banta sa buhay nila. Salamat po. Ang ganda-ganda ni Ma'am Sarina. Danny Beltran po ng Baliwag, Bulacan. Uy, thank you. Good morning po. Hinuhuli pusher. Ayaw sa korte, mas gusto ng iba sa morgue. Sunny ng Baguio City. Wag marahas, wag Ay, marahas. nako. Iwasan natin yan. Magandang umaga ka, Francis. Pakibati naman po ang lolo ko na si Eugenio Quiñones na laging gumigising ng maaga para makapanood ng Radyo Vision. Ina ng Cavite City. Salamat po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtataguyod.
Good morning. Pakibati naman po ng advance happy birthday kay Carol Marana ng Tanawan City, Batangas. Advance happy birthday, Carol! Okay. Dito naman po sa aking cabinet, magandang umaga sa inyo, Ka Francis. Ang ganda ng programa nyo. From Madrid, SDS Tenny Baluca. Thank Good you morning, very ma'am. much. Babati po ako ng 16th happy birthday kay Jonalyn Paterno, August 11. Galing po sa pinsan niya si Christine sa Sampaloc, Manila. Thank Good you. morning, Happy Ka birthday. Francis at Ma'am Zarina. Pabati po ako dito na araw-araw nanonood sa Radyo Yeah. Vision sa PTV4. Thank you. Salamat po, JV Valdez ng Cabanatuan City. Maraming salamat po. Okay, at sa puntong ito, paranin na natin ang unang bulusok ng ating mga balita on a Thursday sa pamagitan ng ating kasamang Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang morning. Go! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Posible umanong makapasok sa Pilipinas ang International Terrorist Group na ISIS sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Ayon mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang dahilan kung bakit gusto ng pamahalaan na bumili ng malakas at makabagong armas. Bukod sa ISIS, pinaghahandaan din ng Pangulo ang mga sundalo laban sa teroristang grupo na Abu Sayyaf na naghahasik ng labis na karahasan sa bansa. Paliwanag ni Pangulong Duterte, determinado ang kanyang administrasyon na matamo ang tunay na kaayusan at kapayapaan sa Mindanao. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Ipinagutos si Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines na wakasan na ang grupong teroristang Abu Sayyaf. Ipinalabas ng Pangulo ang kautusan sa kanyang pagharap sa mga sundalo sa 1st Infantry Division sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ayon sa Pangulo, walang puwang na pakikipag-usap sa grupo na labis na karahasan ang inihahasik sa bansa. Pinaghahanda rin ng Pangulo ang tropang sundalo sa banta ng International Terrorist na Islamic State of Iraq at Syria o ISIS. Paliwanag ng Pangulo, may umanong nagpapanggap na misyonaryo, walang armas pero magpapalaganap ng kanilang paniniwala. Nauna nang sinabi ng Pangulo na posibleng makapasok ang ISIS sa bansa sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Ito anyang dahilan kung bakit nais nito bumili ang gobyerno ng makabago at malalakas na armas. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, determinado ang kanyang pamunuan na matamo ang tunay na kaayusan at kapayapaan sa Mindanao. Inulit na rin ito ang hamon sa CPP, NPA, NDF na magpakita ng katapatan sa isinusulong na usapang pangkapayapaan upang mawakasan na mahigit 4 na dekadang insureksyon. Kasabay nito muling tiniyak ng Pangulo na ipagkakaloob ng pamahalaan ang kaukulang benepisyo sa tropang sundalo kabilang na ang dagdag sa sweldo. Ang pagbisita sa 1st Infantry Division sa Labangan ang ika-10 kampo na binisita ng Pangulo. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Samantala, kinikilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagiging hiwalay ng 3 sangay ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, isang abogado ang Pangulo na kumikilala sa batas at pagiging hiwalay na sangay ng gobyerno ng hudikatura. May report si Elena Luna. Binigyang diin ng Malacanang ang pagkilala ni Pangulong Duterte sa separation of power ng 3 sangay ng gobyerno, ang ehekutibo, lehislatura at hudikatura. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, ang pagkilala sa Korte Suprema ay makikita sa inilahad na speech ng Pangulo sa Cagayan de Oro City, kung saan sinabi niya kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno na huwag lumika ng constitutional crisis. Ayon rin sa opisyal, isang abogado ang Pangulo na kumikilala sa batas at pagiging hiwalay na sangay ng gobyerno ng hudikatura. Nang sabihin aniya ng Pangulo na mag-report sa Korte Suprema ang mga huwes na nabanggit sa kanyang listahan, pagkilala ito ng Pangulo sa jurisdiksyon ng kataas-taasang hukuman. Dagdag pa ng kalihim, ang ginawa ng Pangulo ay nagbibigay pagkakataon sa mga huwes na ipagtanggol ang kanilang sarili at linisin ang kanilang mga pangalan. Ngunit kung sangkot naman sila dito, paraan ito para bigyang babala ang komunidad. Batid ng palasyo na hindi lahat ay natutuwa sa ginagawa ng Pangulo. Ngunit nangingibabaw aniya kay Pangulong Duterte ang pagmamahal sa mga mamamayang Pilipino.
Nilinaw ni Secretary Andanar na nang banggitin ng Pangulo ang martial law sa kanyang speech, ito ay sa paraang rhetorical question na pumupunto sa dapat agaran na proseso ng hustisya sa kampanya laban sa iligal na droga. Sinabi ng kalihim na isang action man ang Pangulo at puspusan ang pagtatrabaho ng Presidente laban sa iligal na droga para alisin ang takot sa taong bayan at ilipat ang takot na ito sa puso ng mga drug protectors, kriminal at korap na mga opisyal. Para sa PTV News, Elena Luna. Sa iba pang balita, nakumpiska kahapon na madaling araw sa bahay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa ang 88 milyong pisong halaga ng shabu at mga sangkap sa paggawa ng bomba. Sa bisa ng isang search warrant, inilusob ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency at Albuera Police ang bahay ni Espinosa sa Sitio Tinago, 2 Barangay Binoldo. Ayon sa hepe ng Albuera Police na si Chief Inspector Jovi Espenido, nakakuha sila ng search warrant sa ancestral home ni Espinosa matapos na mapag-alaman na kilo-kilong shabu ang itinatago sa nasabing compound. Galing umano mismo ang impormasyon sa mga tao ni Espinosa na naaresto na sa mga nagdaang police operations. Sa ngayon ay inaantay pa ang opisyal na pahayag ng kapulisan kung kakasuhan ang alkalde dahil sa mga nasabat na iligal na droga at mga sangkap sa paggawa ng bomba. Samantala, nagsimula na kahapon ang pagdinig sa Senado hinggil sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga napag-usapan ay mga plano ng mga transportation agency sa pagresolba sa mabigat na trapiko sa Metro Manila. May report si Joy Gumatay. Ang paggamit ng mga subdivision roads, double-deck buses, cable cars at point-to-point bus services ay ilan lamang sa mga inilatag na plano ng mga transportation agencies tungo sa agarang pagpapagaan ng trapiko sa Metro Manila at iba pang highly urbanized areas sa bansa. Ito ay parte ng mga napag-usapan sa isinagawang Senate hearing ukol sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte tungo sa tuluyang pagreresolba ng issue ng trapiko. Sa pangunguna ng chair ng Senate Committee on Public Services si Senadora Grace Poe, na unang tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng transportasyon sa ating bansa. Kikipagsiksikan sa bus, hinahabol ang taxi, kakandong sa UV, bibitin sa estribo ng jeep, and they who rise before sunrise have to go through a harrowing commute just so they can be home by midnight. Dito ay binigyang diin ni Transportation Secretary Arthur Tugade na umaabot sa 3 bilyong piso ang productivity loss natin araw-araw dulot ng malalang sitwasyon ng trapiko. Kaya naman bilang isa sa mga katuwang ng Pangulo, siniguro niyang kung sakaling mabibigyan ng emergency power si Pangulong Duterte, magiging malinis, bukas at walang bahid ng korupsyon ang kanilang mga inisyatibo sa pagpapabuti ng ating transportation system. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Sa iba pang balita, tiniyak ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang tulong ng pamahalaan para sa mga OFWs na stranded ngayon sa Saudi Arabia matapos mawalan ng trabaho. Nagpasalamat din ang kalihim sa Hari ng Saudi para sa tulong na ibinigay nito sa ating mga kababayan. May report si Sweden Velado. Nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat si Labor Secretary Silvestre Bello kay Saudi King Salman bin Abdulaziz Al Saud dahil sa welfare assistance na ibinibigay nito sa ating overseas Filipino workers doon. Ilan sa mga tulong na natatanggap ng mga apektadong OFW dahil sa mga nagsarang kumpanya dulot ng oil crisis ay pagtanggal ng immigration penalties dulot ng expired working visa, libreng pamasahe sa eroplano pabalik ng Pilipinas, food aid, legal assistance para sa money claims at re-employment assistance para sa mga nais mamasukan sa ibang kumpanya. Ayon kay Secretary Bello, kinumpirma ng Ministry of Labor ng Saudi na mismo sa kanilang hari nang galing ang direktibang protektahan ang karapatan ng mga dayuhang manggagawa sa kanilang bansa. Bagay na itinuturing ni Bello bilang malaking tulong para sa mga manggagawang Pilipino doon. Katuwang ng DOLE sa programang ito ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Foreign Affairs, Department of Social Welfare and Development, Public Attorney's Office at TESDA.
Nakatakdang bumalik sina Labor Secretary Bello, Undersecretary Ciriaco Lagunzad III at POEA Administrator Hans Leo Kakdak sa Saudi Arabia sa susunod na linggo upang tutukan ang nagpapatuloy na assistance mission operation doon. Para sa PTV News, Sweden Velado. Sa iba pang balita, huli sa akto ang isa na namang illegal recruiter sa Quezon City. Ito ay kasunod ng isinagawang entrapment operation ng CIDG, Anti-Transnational Crime Unit. Arestado ang illegal recruiter na kinilala na si Eslyn May Crisologo Elias Matutina matapos nitong tanggapin ang marked money. Umabot sa halos 500 katao ang nabiktima ng sospek na magreklamo ang mga ito nitong Lunes. Ayon kay CIDG Anti-Transnational Crime Unit, OIC Police Chief Inspector Roque Merdeguia, mataas na sahod kada buwan at trabaho sa Macau ang pang-iengganyo ng naturang illegal recruiter. Sa bawat biktima, 7 hanggang 50,000 piso ang nakukuha ng suspect bilang processing fee. Galit na hinarap ng mga biktima si Merdeguia. Ang ilan nga sa kanila ay nangutang pa sa akalang kapalit ng pera ay magandang trabaho sa ibang bansa. Kasong paglabag sa Republic Act 8042 o large-scale illegal recruitment na walang piyansa at paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code na swindling o estafa ang kakaharapin ng naturang suspect. Samantala, ipatutupad ng Philippine Overseas Employment Administration ang bagong online registration system para sa mga marino sa susunod na buwan. Ayon kay POEA Administrator Hans Kakdak, bahagi ito ng modernisasyon at pagpapabilis ng sistema sa pagkuha ng seafarers registration certificates. May report si Julius Disamburon. Nakatakdang ipatupad ng Philippine Overseas Employment Administration ang online Seafarer Registry sa susunod na buwan. Batay sa Governing Board Resolution No. 13 na inisyu ng POEA noong Agosto 5 simula sa ika-15 ng Setyembre ay maipapatupad na ang nasabing online registration system. Sa panayam sa telepono, sinabi ni POEA Administrator Hans Leo Kakdak na magiging maganda at mabilis na hakbang ito para sa mga mandaragat. Sa ilalim ng resolusyon, may direktang pakikipag-ugnayan ng POEA sa Maritime Industry Authority o Marina para sa data sharing. Nakatakda namang magsagawa ng malawakang information dissemination campaign ang ahensya bago ang pagpapatupad ng naturang registration system. Meron na lang silang online registry na papasukan starting September 14, 15. Katulad din po ng BM Online ay pinagaanan natin ang proseso kasi higit kumulang mga 400 niya na po itila kumukuha ng Seafarer Registration Certificate sa POEA. So wala na po yung 400 na yan na pitila, magla-log on na lang sila sa electronic test. Pinaghahandaan na rin nila ang pagpapatupad at pag-develop ng Universal Identification System kung saan maaari na itong tanggapin sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at maging sa iba't ibang port states alinsunod sa ILO Convention No. 185 o ang Seafarer's Identity Document. Para sa PTV News, Julius Disamburon. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Cap Francis at Charina. Maraming salamat, Mr. Audrey Goriseta, sa unang bulusok ng ating mga balita. Nagatid sa ating orasan, 27 minutos 57 segundos. Makalipas ang alas 6, good morning. Nais ko lang makiusap sa lahat ng mamamayan na tulungan natin ang ating Pangulo at PNP Chief sa kanilang kampanya laban sa droga, labanan din nating lahat. From MVP ng Bungaw, Tawi-Tawi. Maraming salamat. Sir, ma'am, dito po sa Mountain Province po, pakibati po mga taga-Cordillera. Gawi sa yagsapa katako amin. Magtatago-tago ka amin. Salamat po. Okay, Zarina? Ito naman po, good morning, sir and ma'am. Binabati ko lang po ang friend ko na si Santa Fe. Maraming salamat po. Good morning ka, Francis. Pakibati ng happy birthday to Romel Makuha of Parañaque City. Okay, from happy Manoy. birthday. Hi, hello. Watching po kami ng PTV for Radio Thank Vision. you. Handsome Sir Francis and Ma'am Zarina. Thank you. Kaway-kaway naman po mula kay Sir Flores ng Pidig Ilocos Norte. At morning Sir Francis and Ma'am Zarina. Greet ko lang po aming butihing mayor si Jerry Canoy ng happy birthday. Galing kay Boy at Vic dito sa Kadingilan, Bukidnon. Maraming salamat po. Okay, tuloy-tuloy na tayo at narito na ang ating
espesyal na panauhin. At ipakikilala na natin, mga kaibigan, walang iba kundi ang ating pong kabalikat, Police Senior Superintendent Guillermo Lorenzo T. Eliazar, District Director ng Quezon City Police District. Magandang umaga po, Colonel, and welcome sa ating palatuntunan. Magandang umaga po, Ka Francis. Magandang umaga sa Rina at magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating programa. Marami pong interesado kagad, Colonel Eliazar, sa larawan, kabuang larawan ng ating pong kampanya sa kriminalidad, lalo na sa droga, dito po sa kabuuan ng Quezon City. How is it now, sir? Tuloy-tuloy po aming pinag-igting na kampanya at sa nakaraan pong mahigit isang buwan, nakita po natin ang pag-improve ng peace and order situation dahil sa pagbaba ng mga occurrence ng crimes dun sa ating tinatawag nating focus crimes, particularly sa robbery, theft, carnapping, motor napping, and physical injury. Ayun. Talagang very significant. Ano po, Colonel, nakita natin na hindi katulad ng mga nakalipas na panahon nang wala pa itong ganitong matinding kampanya, talaga namang everyday laman ng newspaper ang Quezon City sa iba't ibang antas ng city crime, street crimes and everything. Pero ngayon po pala Pero ito pong ganitong effort na ginagawa po ng ating QCPD sa ilalim ng inyong pamatnugot, Colonel Eliazar, how is the people of Quezon City responding and cooperating with your programs? Kami po yung natutuwa at tila naman na-appreciate po ng ating mga mamayan ang nangyayaring ang ginagawang performance ng ating kapulisan dahil na rin siguro sa nakita nila na bukod sa aming pinaigting na kampanya, nakikita rin nila na kami mismo sa aming hanay ay naglilinis ng aming mga kasamahan. Yun, policing the ranks. Opo, sa katotohanan, mula po nung July, meron na po kaming 133 na personnel na aming pong tinanggal sa kanilang mga posisyon na ang kanilang ino-occupy ay members ng anti-illegal drugs. 45 po sa mga ito ay nailipat na sa Mindanao. At ang 88 naman, sila po ay tinanggal natin sa District Anti-Illegal Drugs Unit at saka Station Anti-Illegal Drugs Unit upang pansamantala mag-undergo ng refresher course or moral recovery program at naglagay po tayo ng mga bagong tauhan doon upang maipakita natin sa ating mamayan na we deserve their trust and confidence kung kaya't ang ilalagay natin doon ay yung walang mga bahid at mga bago sa larangan ng ating pagsisilbi sa ating taong bayan. So how is your manpower complement sa ngayon, Colonel? Ganun pa rin po. Actually, ang Quezon City po, Police District ay merong more than 4,700. Kung kaya't yung magbawas man tayo ng 100, 200, hindi po makaka-apekto yun. Sapagkat sa atin po, alam niyo po, sa akin, kinukonsider ko na the only asset or the significant asset that we have in our police force is yung mismong police. Yung pong ating mga kagamitan, itong mga sasakyan, mga baril, ito po ay ginagamit lang ng mga ating tao. Kaya't itong importante yung ating kapulisan. Kaya't nararapat lamang na kaming humaharap o mismong gumaganap sa pinaigting na kampanyang ito, you should deserve the trust and confidence ng ating mamamayan. Serena? Sir, kamusta naman yung Oplan Kapak nyo or Oplan Tokhang, yung mga sumusuko, mga drug dependents natin kababayan? Yeah. Mula nung pinaigting natin yan, ito nga mula nung July, sa kabuuan po, as of this morning, we have a total of 6,409 na sumuko na. Wow. Kinabibilangan ng 5,915 na mga drug users and 494 drug pushers. Actually, ito po yung tinatawag natin na Oplan Tokhang o yung lower barrel ng Project Double Barrel. Itong Project Double Barrel, ito po yung ating kampanya against illegal drugs. So, two-pronged po ito. Yung lower barrel, tayo po yung nakikiusap sa mga drug dependents or drug pushers na subuko sila. And then, kung hindi po sila tatalima sa ating pakiusap, pupunta po tayo doon sa upper barrel. Ito naman po yung sinasabi nating Oplan na high value and low value target. So, we will conduct case build-up operations against sa mga pasaway na ito. And then, if evidence warrants, we will conduct police operation. And it has resulted already on the arrest of 561
drug offenders. Naka-confine na po yan ngayon? Di po. Ililuwagin ko po, yung pong 6,400, ito po yung surrender, voluntary surrender. Ito pong 561, ito yung hindi surrender and they were subjected to police operation. Ito yung bypass operation. 561, buhay lahat ito, hindi lumaban. 561. Gusto ko pong i-highlight yun kasi lagi na nakikita yung mga namatay. Ito po, hindi sila lumaban kung kaya't sila ay naaresto at nagsakdal tayo ng kaungkulang charges in court. Opo. Pero unfortunately, as of this morning, meron pong a total of 40 na lumaban at nasawi. So, gusto ko pong i-compare yun 40 itong lumaban at nasawi. Subalit meron 561 na hindi lumaban. So, gusto ko pong bigyan ng kaunting kahalagahan yun na hindi naman lahat ng operasyon natin ay namamatay. So, ito po yung 561. Sir, so 6,000, ilan yun napunta sa rehabilitation? Ganito po yun. Bali, after po nung kanilang pagsuko, they are subjected to processing and documentation. And then, drug dependency evaluation will be conducted sa kanila. And from there, doon po natin makikita kung sila ba ay dapat na i-rehab or dapat counseling lamang or at worst, they will go psychiatric treatment. Doon po sa first batch na ginawa nito, kasi ito yung concern mismo ng ating LGU. Meron na pong napag-alaman kung ilan yung dapat pupunta sa rehab and then sa counseling. Bagamat, ang problema po sa atin, nakapila sila. Dahil dito sa atin sa Quezon City, buti nga meron tayo ditong ang tahanan. Ito po yung itang rehab center natin, pero 150 lang po yung capacity nila. Opo. So yun po isang ating isang concern na ina-address naman, the LGU is trying to address. But just the same, itong mga ito, syempre balik muna sa kanila, balik sa community, but they are being monitored regularly. At meron mga programang inilaan ng ating BADAC or LGU in order for them to be accounted. Pero malaki ang papel ng mga barangay dito, Colonel, dahil sa kanilang mga jurisdiction, kung sakaling ibabalik nyo sila sa kanilang mga pamilya, yung monitoring dapat it will tie up with the police, yung mga barangay officials natin. Totoo po. Kaya nga po itong ating pag-surrender, ito po ay pinangunahan talaga ng ating mga barangay, mga BADAC. Ang inilatag po natin yung tamang proseso na pag magsusurrender po, and everyday meron po nagsusurrender, pinaprocess po sila sa barangay. Pero nag-assign po tayo ng 2 pulis sa bawat barangay to serve as the focal persons on this particular activity. Andun po sila, nakadetail sila doon at kasama ng ating barangay. Maganda yon dahil double checking and everything. Lalo na yung sa mga pag-identify, mahalagang bagay ito, Colonel. Opo. Natutuwa nga po kami sa ating Quezon City Anti-Drug Abuse and Advisory Council dahil nagbigay po sila ng computer sa bawat barangay. For this purpose po. Pati sa police station natin. And then, maglalagay po sila ng sistema, integrated drug abuse profiling system upang talagang makita natin yung kanilang pag-progress doon at saka pati meron tayong talagang accounting and proper documentation po nila. Sir, may text question dito. Isa daw po siyang call center agent. Ano yung tamang procedure kapag nagkaroon ng mistaken identity or maging biktima siya ng gano'n? Biktima po ng paano po? Kunyari, mapagkamalang drug addict or mapasama na rin, sama ko na rin sa listahan, paano yung dapat gawin ng isang tao? Well, actually, ito po kasing listahan na mga pinupuntahan namin upang katukin at pakiusapan. Ito po ay informasyon na nanggagaling sa pakipag-usap ng ating barangay with the kapulisan. So kung sa tingin po nila na napalista sila doon, punta lang sila sa barangay. Actually, wala naman pong, sa atin nga po, even naman hindi nakalista, pinupuntahan natin para ating inaalam kung mayroon silang problema with regard to sa droga. And then, yung pag-surrender naman po, actually yung term na natin ginamit ng surrender, pero ito po yung pagbabalik loob na sumama sa ating kampanya. Sunod sa mga ganong ating kababayan na ito po sa tingin nila ay napagkamalan sila, nakalista. They have just to go to the barangay and sabihin yung kanilang pwede kasi po pwede namang ma-assess doon kung talagang sila ba ay talagang nasa listahan ng barangay na sinasabit naman sa ating kapulisan. So magpunta po sila doon and they will be assessed and evaluated. At kung hindi naman sila, wala namang report o wala namang katunayan na sila ay gumagamit doon, dagli ang tatanggalin naman po sa kanilang listahan. Talagang dadaan naman sa due process. Opo. Actually, ito po mga surrender, wala pong kaso ito mga to.
Kaya mas maganda nga na sumurrender kasi hindi naman sila kailangang sampahan ng kaso. So surrender lang po sila para nga bibigyan ng karampatang well-concerned or lunas kung anong dapat gawin sa kanya. Yung iba po, counseling, most of them need only counseling rather than rehabilitation. Sir, going back dun sa internal cleansing na effort nyo, nabagyan nyo 45 na punta sa Mindanao. Aligned ba yun dun sa sinabi ng ating Pangulo na yung mga may connection sa droga, talaga silang iyaharap dun sa war-stricken area sa Mindanao? Actually, yun ang unang sinabi ng ating presidente. Kaya itong yung 44 na yun, 45. Actually 45 kasi yung hepe, isang station commander natin, last week, nirelieve na natin at napunta ng Mindanao. Pero initially, yung 44, ang basis nila are reports na nung dati pa nilang mga ginagawa. Not from July 1. So ito po yung dati pa na pag upo namin noon, may kasabay na silang order. Well, hindi lang sila basta nilipat doon for nothing. They are being investigated actually. And while being investigated, dinala sila doon ng ating the Chief of our Philippine National Police, Director General Ronald De La Rosa, minabuting dalhin muna sila doon para hindi maka-influensya sa investigasyon, and then kagaya na sinabi ng ating mahal na Pangulo, silang humarap sa bandido or kalaban ng gobyerno sa dakong Mindanao. Okay. Now, medyo lilis lang ako ng konti, Colonel. Alam po natin na naging magandang usapin yung curfew. Pero dahilan sa pagpupursige nitong ilang mga militanteng kabataan, inapila sa Korte Suprema at ipinatigil ang curfew. Dito sa Quezon City, mukhang ang sabi naman ng ating butihing mayor, hindi sakop dahil barangay ang magpapatupad. Sa panig po ng ating kapulisan, would you favor curfew hour? Actually, ito pong curfew natin, ordinansa ng mga iba't ibang mga lungsod sa kamay nila at maring sa buong kapuluan, sa buong bansa, dati na pong meron na yan. Yes. Pero nalaman natin na nung malamang ang ating Pangulo ay uupo, nung June pa lamang, pinaigting ito. At isa po sa nakikita ko na gumanda ang ating peace and order, yung pagbaba ng kriminalidad, bukod sa pinag-igting na kampanya natin, ang aming pong assessment dito ay may contribution na malaki itong curfew. Ito pong implementation ng curfew. Dahil nakita naman natin, actually natutuwa kami pag nakikinig kami ng mga comments na pag sa gabi o madaling araw, wala nang masyadong kaguluhan o wala nang kaguluhan kasi walang mga naglilipa ng mga kabataan sa ating kalsada. Well, decision po ng ating hudikatura na ito'y pansamantalang bigyang ng TRO. But just same kagaya ng sinabi ng ating mahal na mayor na may TRO tayo dun sa ordinansa ng panglungsod pero may mga barangay discipline hours naman na pinatutupad. Yes. Sa totoo lang po, hindi naman talaga tayo nang huhuli sa mga minors na nagagala. Kung hindi, yun po yung ating pag nakita, sinasabihan lamang or inaakay para sila bumalik sa kanilang mga tahanan o pasundo sa kanilang magulang. Hindi nyo pinapatawag yung magulang? Hindi po, pinapatawag po. Pero ibig sabihin, hindi naman yung kinukulong o talagang hinuhuli. So sa ngayon, even though sa sinasabi nating may TRO, pero just the same, ang ating barangay, in coordination with ating kapulisan, umiikot upang palalahanan pa rin ang ating mga kabataan na sa madaling araw o sa wee hours naandun at nasa lansangan. So, nandiyan pa rin yung pagpapaigting ninyo ng inyong mga checkpoints, lalo na sa mga disoras at yung mga police visibility natin, Colonel. Opo, andun pa rin po. Actually, wala naman sa amin makapagpigil na sila paalalahanan. Pag nakikita mga kabataan, hindi naman kailangang hulihin. Pero pwede naming sabihan agad ang kasamahan namin sa barangay na puntahan para silang uwi bahay. Yeah, opo. Ayan. Kasi sumuko, sir, parang ilan yung minor de edad doon? Sa mga sumuko. Sa amin po kasi, meron po actually hanggang matanda na 70 plus, meron din may buntis. Meron pang pregnant na mga sumuko. Pregnant? Meron pong ganoon. Talagang lahat ng sektor sa spectrum, talagang magugulat po tayo sa sinabi ng ating mahal na Pangulo na may problema tayo sa droga. Pero ngayon po natin na-realize talagang sobra talaga ang problema ang ating kinaharap na ito. Grabe, 70? Kagulat-gulat nga talaga. Opo. Kagulat-gulat. Kasi hindi natin alam na ganyan na pala kalala. At yung dami ng mga kabataan
na involved na. Yun po ang nakakagulat dito. For the past 6 years, wala tayo masyadong nababalitaan na ganyan na ang proliferation ng drugs sa bansa. No? Yung pagkilos nila, Luzon, Visayas, Mindanao. Naku, ang dami yung nagsusumbong dito sa amin. Nakala nga hotline ito ng Pangulong Duterte, itong ating palatuntunan. Bakit daw po dito? Hindi pa nakararating. Yung mga oplan katok-tok. Ganun po ba? Ang dami pa pong ay nako, Sus Mario Josep. Pag kami nakatanggap ng sumbong dito, po-forward namin sa inyo. Actually sa amin po dito. Sakupin na ni Sir. Pwede na maiparating niya. Actually sa amin po talaga, ito nga, dahil sa aming pinakikita naman na commitment para talagang itong ating kampanya ito ay maging matagumpay sa aming cleansing na ginagawa sa mga hanay. Nakakatuwa po na ito po na-appreciate naman ng ating mga barangay officials na silang talagang kabalikat namin upang itong isagawa. At nakikita natin na with the cooperation that is being shown by all sectors of the community, talagang tingin natin na magtatanggupay ito. Gusto po idagdag nga na, well, yung pong sinabanggit ko na 133 na pinarelieve natin. Wala man kahit isa na tumawag po sa akin para makiusap or merong ipakiusap na wag ituloy yung pag-transfer. Samantalang dati-rati, naririnig natin, PO1 lang, ilipat mo na bang station? Kung sino-sino tumatawag na. Pero ito po, pinakikita natin sa pagkakataon ito na wala isa man tumawag na lahat po ngayon ay gustong tumulong or makiayon sa ginagawa ngayon. Di ba? Hindi natin masabi na lahat ay gusto itong ginagawa, pero everyone is forced to support. Kasi wala namang sila nakikita na hindi maganda sa intensyon ng ating Pangulo. Okay, before totally winding, ano po ang maihahabilin ninyo sa ating mga kababayan, lalo na yung nasa mga lansangan sa mga disoras ng gabi at madaling araw? Opo, ang ating pong kapulisan sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald De La Rosa, pati rin po ang aming napakasipag na Regional Director, Chief Superintendent Oscar Albayalde, ay laging nagbibigay sa amin ng direktiba or utos na itong ating mandatong binigay ng ating mahal na Pangulo ay talagang ipaigting. At even though our main focus is against illegal drugs, pero hindi po namin pinabayaan ang pagpatupad ng batas upang itong iba pang criminalities na nangyari ay ating masugpo. At nakita po natin naman yan sa pagbaba ng krimen sa nakaraang buwan. And gusto ko pong sabihin sa ating mga mamamayan na sa pagtitiwalang pinagkakalob nyo sa amin, kami ay mas lalong mag-uumigting sa aming pagtupad sa aming tungkulin. At hiningi po namin ang tuloy-tuloy na kooperasyon ng ating mamayan. Sapagkat itong pangyayari ito, ako po halos magte-30 years sa serbisyo. Pero ngayon ko lang po nakita itong honest to goodness na kampanya natin against illegal drugs. And we should take advantage of this. Ang sinasabi natin, we should seize this golden moment for us to be able to part of something, pagbabago na lahat naman ating hinahangad. Okay, so iwasan nyo yung mga maglalakad kayo nang wala kayong O baka masita kayo. Yung pagsita, okay lang naman yun, Opo, wala po, bali sa atin po, para din sa kapakanan ng iba, pag merong mga pinagdududahan natin ng mga ibang mga individual, nilalapitan po natin para i-check natin sila. Pwedeng videohan para proteksyon naman ng mamamayan. Opo. Ganun po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay, Colonel Eleazar, sa ating Radio Vision. At we are looking forward to have you again. Keep us posted on any developments. Paglibre po kayo. Salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. More power. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, paparaanin natin kagyat ang ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup with Radyo ng Bayan. Dagupan, narito po si Dexter Dupagan. Magandang umaga, Dexter. Go! Yes, maraming salamat ng mga digya kabwasan. Inaprubahan ng Sangguniang Palalawigan ng Pangasinan ng resolusyon na nagdaragdag ng bed capacity ng Buzurubio Community Hospital. Sa panukala ni 4th District Board Member Dr. Jeremy Rosario, tumataas ang bilang ng mga pasyenteng dumarating sa naturang pagamutan, kaya kailangan na rin anyang mag-upgrade mula sa 10 bed capacity. Plano itong gawing 25 bed capacity. Kaugnay nito, hiningi ng Provincial Board ang tulong ng Department of Health para sa pagproseso ng mga kukulang dokumento para sa pag-upgrade ng naturang pagamutan. Ang Buzurubio Community Hospital ay isa sa 14 na pagamutan na nasa pangangasiwa ng pamalang palalawigan ng Pangasinan. Para sa Radyo Vision, Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, Media ng Bayan.
Thank you very much, Dexter Dupagan. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Albay with Nancy Mediavillo. Nance, Josmar Hainaaga, go! Maraming salamat kasamang Francis. Ito na ang napatay na personalidad at umabot na sa 100. 43 mga halal na opisyal ang sumuko dito sa lalawigan ng Albay dahil sa pinaigting na operasyon ng pulisya laban sa iligal na droga bilang prioridad ni Pangulong Duterte. Sa tanan ng Albay Police Provincial Office sa mahigit sa 10,000 kataong sumuko sa buong probinsya simula Hunyo 1 hanggang ngayong buwan ng Agosto. 143 sa mga ito ay mga inihalal na opisyal. Kabilang dito ang 2 municipal councilors, 13 punong barangay, 69 na barangay kagawad, 5 barangay treasurer, 3 barangay secretary at 52 mga barangay tanod. Ayon kay Police Superintendent LCD Roldan, Deputy Provincial Director for Operations, resulta ito na nagpapatuloy na uplantukhang ng pulisya. Kabilang rito ang halos 500 pusers at mahigit 9,000 mga users. Mahigit naman sa 2,000 mga bahay ang nabisita. May 10 baril ang nakuha ng autoridad kabilang ang 3 kalibre 45, 5 kalibre 38, 2 kalibre 357 at 1 pampasabog. Para sa Radio Vision, Nancy Ibo Mediadillo, lalawigan ng Albay, Media ng Bayan. Thank you very much, Nancy Mediavillo. Maulan na umaga ka, Francis and Miss Beautiful Zarina. Batiin naman natin ang maganda po ang programa nyo. Si Tony ng Sampaloc, Tanay Rizal. Maraming salamat, Tony. Good morning, Radio Vision. Pakibati naman po ng happy birthday si Jaime Garde. Ang ganda nyo po, sobra, Ma'am Zarina, from PTB4 TOC. Thanks. Aba, Thank talaga. you. Okay, thank you. Good morning, PTB4. Ganda ni Ma'am. Sing ganda ng umaga ngayon. He. Paparex Piom from Cagayan de Oro. Salamat po. Good morning sa inyong dalawa. Pabati ako kina JR Arenas, Ebok Ryan. Ako po si Lito Doria ng San Juan City. Thank you. At finally, good morning, Ma'am Zarina. Sir, pakibati po ang papa ko na belated happy birthday. Name niya po, Casiano Lopez ng Panabo City. Maraming salamat. Belated happy birthday. Ito naman po, good morning to my dear wife, Maria Teresa and my children. Mula kay Neil Aresadia na Mauban, Quezon. Uy. Maayong buntag buong bansa, nakikinig po ako kahit static ang radyo dahil pang-afford ang satellite cable. Oy. Alberto Amanduron po ng Poblacion, Badian, Cebu. Good morning po, Sir Francis, Ma'am Zanir. Pakibati po ang aking talentadong Pinoy na taga Alabat na si Lolo Nomer Luna. Alabat. Siya ang pinakamagaling na tumugtog ng violin sa Alabat. Mula kay Ramil De Feo, maraming Wow. salamat po at gusto kong bati ng aking pinsan. Happy birthday kay Ate Jenny Flores. Okay, at tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Alamin naman natin ang ating lagay ng panahon, Zarina, sa araw na ito ng Thursday dahil malawak pa rin ang pangungulimlim ng kalangitan. Mula sa Forecasting Center ng Pag-asa, Miss Lori De La Cruz. Lori, good morning. Good po sa inyo, Sir Francis at King Sarina, sa lahat po ng ating mga listeners. Sa ngayon po yung binabantayan nating LPA ay huling namatan kanina sa layong 400 kilometers north-northeast o hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kaya yung southwest monsoon po ay patuloy pa rin po nitong na-enhance at patuloy na nakaka-apekto ngayon sa Luzon at Kanlurang, Kabisayaan. Kaya yung mga pag-ulan po na dulot ng habagat na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ay mararanasan po dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at mga lalawigan ng Zambales at Bataan. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, kabilang na po ang Kanlurang, Kabisayaan, ay magiging maulap po tayo ngayon na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Samantalang sa Central at Eastern Visayas at sa Mindanao ay generally fair weather naman po tayo maliban na lamang sa mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Ang araw po kanina ay sumikat sa ganap na alas 5:41 ng umaga at ito'y lulubog naman mamaya sa ganap na alas 6:21 ng hapon. Samantala, yung ating gale warning pala ay nakataas pa rin po sa western seaboard ng Southern Luzon. Kaya hindi po muna pinapayagan ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda doon sa lugar na yon. So yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
Thank you very much, Lori De La Cruz ng Forecasting Center ng Pag-asa para sa ating weather outlook on a Thursday. Samantala, Zarina, good morning po sa inyo. Babatiin ko lang, taga-Ipil, Zamboanga, Sibugay, ang aking magandang asawa na si Bew. Bew, okay. Good morning po, sir. Si Broadway Mastura B. Takbil mula sa Palimbang, Sultan Kudarat. Binabati ko po ang mga classmate ko dyan sa Maitum, Sarangani Province sa EMCI College. Okay, happy viewing, happy listening. Good morning. Paano walang magalit kay General Bato? Pati bata inaresto at dinakip. Paano kung ang ibang inaresto ay totoong walang kasalanan? Good morning. Salamat po, Lydia Eddie. Ito ng Columbio, Sultan Kudarat. Talagang marami yung nangangamba ng gano'n, ano? Yung bang mistaken identity. Bigla-bigla na lang na madadampot ka. Naku, ay mahirap talaga yon. Mabuti na lang. Merong assurance dito si Colonel Eliazar ng Quezon City na bine-verify nilang mabuti. Dino-double check nila na baka yun nga, iniiwasan nila yung ganong maaring mangyari at dumadaan sa sinasabi nating due process. Kailangan na siguro maging mahinahon. Huwag yung masyado naman na parang agresibo ka na tipong nanlalaban ka na. Baka kasi tingin nila manlaban ka. Ayun ang mahirap nga eh. Mahirap yun. At saka tanong mo, maganda nga yung i-surrender mo na lang yung sarili mo if ever, wala ka pang kaso, makatatanggap ka pa ng magandang payo at makakauwi ka na maluwalhati sa pamilya mo kaysa yung para kang astig, para kang matapang na poporma-porma ka, ay wala, madidisporma ka. Yes, wala namang deadline ng pagsuko, mga kababayan. Araw-araw po yan, pwede po kayo tatanggapin ng ating mga istasyon ng polis. Okay, anyway, may text pa tayo dyan. Yes, good morning po. Binabati ko po ang aking ama na si George Alarte at tiyuin ko na si Jose Alarte, nanonood ng inyong programa. Thank you. Good morning po sa inyo lahat. Pakibati po ang friend ko na si Sobra, idol ang Radyo Vision. Si Jojo Tiong Coordono po ito. Salamat po, mabuhay po kayo. Thank you. And gusto ko pong pagbigay alam sa ating public na ang wala pong pasok ay mula sa Kaluya Antique all levels. Kasunod naman po nung ilan nasa preschool hanggang high school ay mula naman po sa Talisay, Batangas at preschool hanggang elementary naman po sa Lipa City, Batangas. So lahat pero dito sa Metro Manila meron meron pong pasok baka akalain nyo kahit na po medyo makulimlim ang ating kapaligiran, meron po tayong pasok. Now, ang paalala natin at paulit-ulit nating paunawa sa ating mga kasambahay, sa ating mga listeners, viewers, nationwide, any time of the day, lalabas kayo ng mga tahanan, lalo na yung mga bata, wag nating kalimutan na papagdalhin sila ng mga proteksyon sa kanilang kalusugan. Wag po kayong gagaya kay Zarina na sinagasa yung ambon kaninang madaling araw. Kaya eto ngayon, loton. Ayan, loton. At huwag kalimutan ng jacket para hindi lamigin. Ba't nakatingin ka sa jacket ko? Parang ka. Ang ganda. Thank you. In fairness. Thank you. Okay. At sa pamagitan po ng mga paalalang yan at sa mga balitang naihatid natin sa araw na ito ng Thursday, Zarina. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusumecro. At ang inyo naman pong kaagapay sa ngalan ni Mr. Audrey Gorisecta at ng Radyo Vision family. Francis Cancino nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.